Around 40 million ang possible extension contract na pumasok ngayon kay Austin Reeves sa Lakers at base mismo na rin yan sa ilang NBA executive at analyst kasi na deserve naman nga raw ni Reeves ang kontrata na yan. Halos sabay dapat sila nitong si Tyler Hero sa Miami na pwedeng pumasok sa ganyang kalaking extension na nasa all-star level na. Ang problema, may report kasi na hindi pa ready ang Miami Heat ngayon na bigyan si Tyler Hero ng ganyang klaseng kontrata. Isa pa na ayaw nilang malakin sa dalawang malaking contract lang kasama si Adebayo. Malayo sa Lakers dahil ngayon mas malinaw na mas priority nila na bigyan si Reeves ng max extension sa offseason. Samantalang ang Miami ayaw maipit sa possible max extension na ibibigay nila dito kay Tyler Hero dahil natali pa sila sa max contract dito kay Bam Adebayo eh. Samantalang ang Lakers fully committed na nga raw kay Austin Reeves at Luka kahit aabot sa possible 100 million yung contract ng dalawang to next season kung tutuloy ang Lakers sa max deal na to. Maraming projection ngayong offseason na nagpapakita na pwede kasing magkaroon ang Lakers ng humigit kumulang 47 to 50 million cap space. Pero depende rin kasi sa mga free agent decision at player option. Kaya hindi rin nila ganun kadaling magamit yan sa market dahil kailangan nilang resolbahin muna yung malaking cap space din na hawak ni LeBron. Bukod kasi dyan, nakatali na ang Lakers sa malaking payroll ni Luka na nasa 160 million sa 3 taon. Kaya pumapasok sa 50 million plus year yan eh. Kaya mas nagiging komplikado nga raw talaga ngayon yung extension ni LeBron sa Lakers dahil sa 57.7 million na cap hold niya, sobrang laki. Based na rin mismo sa sinabi ni Brian Windhorst, sobrang limited ang Lakers ngayong offseason sa market hanggang hawak nga raw nila yung malaking salary cap nitong si LeBron. Kailangan nilang hintayin yung magiging decision mismo nito bago sila makagalaw sa trade market. Problema, kung aabutin nga ng August pa yung magiging desisyon nitong si LeBron, tapos na ang off-season niyan at pwedeng walang movement na mangyari sa mga to. Samantalang kay Reeves kasi, hawak ng Lakers ang bird rights niya. Yung cap hold niya, nasa 21 million lang. Hindi ganong kalaki kumpara kay LeBron. Kaya hindi ganong kalaking problema nga raw at pwede pa nilang papirmahin si Reeves pagkatapos nilang gamitin ang cap space sa ibang player pa. Kaya kahit umabot pa sa 35 to 40 million per year yan, hindi agad kasi yan makakasira sa off-season flexibility nila ngayong summer. Pwedeng magkaroon lang ang Lakers ng problema kay Reeves sa future payroll pa, masyadong malayo pa yan. Samantalang yung kontrata kasi ni LeBron sobra ngayong nakakaapekto sa magiging galaw nila sa off-season. Yan mismo yung dahilan kung bakit maraming cap expert ang nagsasabi dyan na mas importante ngayon na resolbahin muna ng Lakers front office ang salary cap situation nitong si LeBron saka sila makakagalaw para papirmahin yung gusto nilang player sa trade market. Dahil malinaw na ngayon na mas madali talaga sa Lakers na bigyan si Reeves ng max deal dahil pwede nilang gamitin yung bird rights tapos gamitin ang cap space para sa ibang movement pa. Gusto ko sanang isama si Luka sa usapan na to para maging interesting palalo pero parang alam nyo na rin yung dahilan bakit walang mga report na ngayon na lumalabas about sa kanya. Malinaw kasi na si Reeves ang una niyang priority na makasama sa Lakers. Tinitignan na rin si Reeves ng Lakers organization na isa sa mga pangunahing parte talaga ng Lakers kasama si Luka. May mga report pa ako na nabasa na nagsasabing hindi talaga gusto ngayon ng Lakers mawala si Reeves sa free agency dahil mahirap nga raw ngayon sa market makakuha ng kapalit ni Reeves na may magandang production sa shooting at chemistry na rin kay Luka. Ang senaryo kasi dyan sa Lakers, kung may max o near max salary na si Luka, nasa 50 million plus year, tapos bibigyan pa nila si Reeves around 35 to 40 million, tapos hindi pa nila puputulin ang cap hold nila na hawak ni LeBron na nasa 56 million, mabilis silang lalapit sa luxury tax at apron restriction na maglilimita sa kanila sa trades at roster upgrades. Kailangan pa nila ngayon ng elite center, elite wing defender na possible na hindi nila makuha ngayon dahil sa problema na yan sa cap hold ni LeBron. Kaya sobrang komplikado nga raw talaga at yan din mismo yung nakikitang problema bakit mas handa pa ang Lakers ngayon na bitawan si LeBron
Kung hindi nila makukumbinsi to na mag-pay cut ng malaki sa kontrata niya ngayon kumpara sa max deal na ibibigay kay Reeves. Kaya malinaw na hindi si Reeves ang problema sa ka-flexibility nila. Ang pinakamalaking problema dyan yung kontrata at desisyon ni Lebron. Mas nakikitang mas madaling bigyan si Reeves ng max deal kumpara bigyan si Lebron ng max extension. Yung laki kasi ng kontrata ni Lebron, direct ng araw talagang naglilimita ngayon sa Lakers para gumalaw sa market at kumuha ng elite center at wing defender na mas priority nila na makuha sa roster upgrade. Kaya hinihintay muna ng Lakers ang direksyon ni Lebron bago nila kumpletuhin ang plano sa roster sa paligid na ni Luka at Reeves. Kaya malinaw dyan na handa ang Lakers na bitawan si Lebron. Depende na nga lang sa magiging desisyon nito ngayon sa free agency.